Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, one term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Because yung Constitution kung saan na siya nahialal, one term, 6 years. Ngayon, gusto nilang Chat-Cha, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Usang doon. Pero itong mga tao talaga, By the way pala, naalala ko lang, asa na si Bobong Lipunan? Buhay pa ba yun? Hindi, ako nagtatanong lang. Hindi ko na nakikita eh. Hindi ka naalala ko lang kasi akusyasyon niya. Ako daw at ang si Boss Dada bayaran. Pero kami tuloy-tuloy kami sa pagbablog kay Pangulong Duterte. Siya ano na nangyari? Nag-concentrate siya dun sa scam niya? Ano nangyari dun? Nagpatuloy na siya dun sa ano niya, sa budol, ano niya? Ano ba yung plan budol niya? O, sino ngayon ang pahiya? Oh. Di ba? Anong naging bakla na? Hindi naging bakla yun. Bakla na talaga yun noon pa. Hindi, alam nyo kaya ngayon na sinasabi ko sa inyo, huwag kayong patitinag. Dahil lalabas at lalabas yung sisira sa mga tunay na mga banateros. Maniwala kayo sa akin. Matikas kasing banateros eh. Hindi mo magigiba si Boss Dada at saka si Coach Oli. Tapos si Banatbay pa. Oh. Tapos kung ano-ano sinasabi sa amin, di ba? Na gano'n na, ano ka na daw? Na gano'n ka daw, ganyan-ganyan. Sa tingin mo, kung kami nabayaran kami, imbitahan pa ba kami ni Kibuloy doon? Tanga ka rin talaga eh, no? Oh, ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sino ngayon kinakampihan mo? Hindi niya na alam kung saan siya. Sino na ba daw ang kakampihan niya ngayon? Lahat inaway niya na eh. Di ba? Hindi, alam mo, mas sinangaan ko pa si Cass Jarrett eh. At least si Cass Jarrett, di ba? At least si Cass Jarrett, proud siya na maging tuta ni Marcos. Di ba? Proud siya. Oh, hindi pala tuta ni Marcos, tuta ni Lisa pala. Oh, eto isa, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sino na ba kakampihan ko? Litong-lito na ako.
Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Nako po! Pinapahaba yung trabaho. Nako po! Huwag kayong pumayag na ganon. Nako po! Kababuyan yan. Nako po! Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Nako po! Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American-Spanish War. Natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinurrender nila sa Amerikano. Umupo uli dito ang Amerikano. So ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga puto. Gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, lamang interest dyan magpahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utid para papakaligaya kung sino ang gustong paligayahin. Utang ina. Actually, si Che Guevara lang yun eh. Hindi, sabi ni Pangulong Duterte, totoo naman, sabi ni Pangulong Duterte, yung mga Pilipino, ayaw naman pahabain ang mga public official natin, 'di ba? Ng kanilang termino. Walang pakialam mga Pilipino. Ang gusto lang ng mga Pilipino pahabain daw yung utin. Malamang si Che Guevara 'yan. Alam mo kung bakit? Nahihirapan na ho siyang makita pag umiihi siya. Nakikita mo pa ba yan pag naliligo ka? Pareho kayo ni Boss Dada. Boss Dada hirap siguro makita na yan. Asan na? Asan na ba yun? Nawawala. Nandyan lang yan. Dukutin mo. Nandyan lang yan. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Tsaka ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaloko. Yan ang legal. Nasabi ko. Huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro kung mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, i-email, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon,
hindi na kayo makaboto. Nada. Philippines. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Baski na matunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina kapag pumirma ka niyan, papatayin kita. Patayin na lang, magpatayan na lang tayo. Sir Byron, paki-explain yung tungkol sa assemblyman. Pagka parliamentary form of government, ang iboboto yung partido. Hindi ko alam kung paano magiging setup ng partido. Hindi ko alam kung ang partido ay magiging dalawa lang o madami na I'm not sure. Okay? Depende yun sa babalangkas nila. So, partido lang. Ibig sabihin, halimbawa lang, dalawa lang partido. Sino ang mamumunong partido? Halimbawa lang, Partido A ang namuno. Yan ang binoto ng taong bayan. Itong mga partido nito, itong mga assemblyman o yung congressman ngayon, sila na ho ang boboto ng kanilang prime minister. Hindi ho tayo. Yun ang sinasabi. Okay? Meron namang positive yon pero meron ding negative yon. Hindi ko alam talaga. Actually, kung matino sana yung magpapalit ng konstitusyon, pwede sana maging positive yan. Kaya lang, ako talaga, matagal ko ng advocacy yung federalismo o yung parliamentary form of government. Kaya lang wala ho ako kasing tiwala doon sa magpapalit. Malaking bagay ho yun eh. Kaya ngayon, no, ayoko ho muna na magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon. So ganun po ang mangyayari. Hindi tayo ang boboto ng ating prime minister. Yung pong mga assemblyman o yung tinatawag na congressman o yung mga dating congressman kung sila yung magiging assemblyman. Ito lahat, huwag kayong pumayag sa kabalostugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang. Pag tinunaw nilang yung constitution ngayon at yung sabi nilang bagong constitution, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Purnada na tayo. Kung sakali man, itapod lang ninyo ang oras. Kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, well, meron akong ipagbilin sa inyo. Ito. Maganda to ha. Kita ninyo, dito mo malalaman kung bakit tumahimik si Pangulong Duterte noong, hindi naman tumahimik, medyo huminay-hinay siya nung Cebu. Okay? Pansinin nyo, nung Davao, sobrang init na ng mga supporter. Alam mo, ito ang pinagkaiba kay Pangulong Duterte at nung panahon nung nagkaroon ng EDSA 2? O tama, yung EDSA 2, yung sino nakaabot nun? Yung ginalit yung mga may hirap para mag-rally, para ipatanggal si Gloria. Naalala niyo yun? Para ano yun eh. Ito yung panahon na gustong ibalik si ERAP. Ginamit yung mga may hirap. Nagkakaroon ng riot. Naalala niyo yun? EDSA 3 ba yun? O, EDSA 3. Ay, tama. EDSA 2 yung kay Gloria. EDSA 3 yung kay ERAP. Tama, EDSA 3. Sorry naman. Yung may mga, tama yan, yung may mga sinusunog na ABS-CBN. Diba? Marami yun eh. Yan yung, ginano nila yung crowd hanggang nagwawala na, nagkakaroon ng riot. Ayaw ni Pangulong Duterte noon. Kaya nga kung papansinin nyo, yung Davao to Cebu, medyo huminahon siya. Kasi yan nga po yung sinabi niya eh.
Ayaw niya talaga as much as possible na magkaroon ng revolusyon. Iyan ho ang paulit-ulit niyang sinasabi. Ilang beses ko na narinig yan sa kanya, mga 4 na beses na sa meeting. Ayaw niya ng revolusyon, ayaw niya ng gulo. Kaya nga dito, kung papansinin ninyo, iba yung transition. Pinainit niya yung tao. Ano na yung tao? Sinabi niya, wag nyo to mga to, lolokohin lang kayo. Ito yung presidente, dating nagbago ng konstitusyon. Ngayon, yung anak, may toyo, babaguhin na naman yung konstitusyon. Di ba? Yan yung sinasabi niya. Pero bigla siyang kumabig bago siya matapos. Napansin nyo? Yan din yung ginawa niya nun sa Davao, kinabig niya nung kinabukas, yung sa Cebu naman. Kasi nga po, ayaw niya ng gulo. Ganyan nung si Pangulong Duterte. So what should we do? Mga kababayan, sabi tanong nitong isa, ni Madam Esme, eto lang po, magtiwala ho tayo sa galaw ng Diyos. Yun lang ho ako. Ako yun lang naisip ko eh. Huwag niyong isipin na natutulog ho ang Diyos. If you think kasi alam mo yan ang tendency, eh. 'Di ba? Mag-revolt. Panahon ng Israel, ginagawa nila yan. Mag-revolt na mag-revolt na mag-revolt. Kasi tandaan ninyo, sinakop sila palagi. Panahon pa lang ni Moses, sinakop na sila. Mula noon, sinakop na sila. Ang mga Jews, hanggang kaduluduluhan, mag-revolt. As a matter of fact, na-misinterpret nga nila yung sinabi ng Old Testament na there will be a Savior, a Messiah that would save. Ang akala nila, etong susunod, si Kristo, ay siya yung mangunguna ng revolusyon. Kaya nga, di ba may mga zilot noon? Hindi ito yung mga, yung very passionate na willing gamitin ng violence. Just makawala ang Israel sa pananakop. Hindi nila naintindihan yung plano ho ng Panginoon sa Israel. Na yung kalayaan na hinihingi ng Israel ay iba pala sa plano ng kalayaan na gusto na mangyari ng Diyos. At eventually, ngayon, isa ho sa pinakamatatag na bansa na papaligiran ng lahat ng gustong umusig sa Israel ay hinding kayang sakupin ang Israel. Bakit ho ganon? Kasi yun ho ang pinangako ng Diyos. Hindi nila nakuha yun noong unang panahon, pero nakuha nila eventually. So anong ibig sabihin dito? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Huwag muna tayong lulusob sa Malacanang. Ayan yung sinabi niya. Darating din tayo. Pakinggan natin. Hindi pa naman talaga At saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede niyo patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical math na mapunta sa Malacanang. Iwasan nyo muna. Pakiusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, naman tayo ginagawa. Wala namang... Kasi alam mo kung bakit? Baka isipin na naman ng iba, nagmamagaling ka ba pa sa interpretasyon mo kay Pangulong Duterte? Kasi diniscuss niya ho ito nung nasa Davao kami. Relax lang muna. Kasi normal talaga merong mga magsasuggest na, hindi, kailangan na natin ang revolusyon! Sabi ni Pangulong Duterte noon, relax lang muna. Wala pa siya, in other words, hindi pa hinog. Meron kaya nga sinasabi niya, wala pa sa critical level. Wag mo munang hanguin, 'di ba? Kasi 'di ba kahit sa pagluluto 'yan eh. Sa pagluluto dapat perfect yung timing ng kung kailan mo. Minsan may mga pinakukuluan, tapos bago iprito, merong eksaktong timing 'yan. Pag pinakuluan mo, pag inilagay mo kagad sa prituhan, medyo baka hindi tama pa.
kailangan may eksaktong level yan. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Wala pa tayo doon. Kaya nga nakikiusap siya eh. Kasi alam niya, ramdam niya eh. Tandaan ninyo, nanggaling siya doon sa nag-usap-usap kami ng ilang oras. After nun, sigurado ako may mga nakausap pa din siya. At the same time, nakita niya siguro yung crowd, mainit na. Nag-speech pa siya ng mainit. Kaya sinabi niya, oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. yun. Sa madaling salita, sabi niya, kalma muna. Kalma lang muna. Ha? Maging ano sa atin ng polis, wala, hindi naman tayo iniistorbo. Kaya mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, napasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang. Atin jud sa Pilipino. Ano ba yung sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, persa lang ang jockey nila, pati pante. Yang lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag mo na doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag niyo kalabanin ang pulis pati military. Kung pagdating ako ng paagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga pulis. Babae mo na. May nakikita kasi ako nung polis, ako nung presidente pa ako na na-assign sa akin. Nawala man nung ano ko dito. sabi niya, wag muna. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Darating yan. Hindi pa. Darating yan. Hindi pa. Darating yan. Yun ang mensahe ng ating Pangulong Duterte. Hindi pa darating yan. Ang mensahe naman ni BP Sara Duterte, pag may pagtitipon, sumama. Di ba yun ang sinabi ni BP Sara Duterte? Oh, yung tinanong, okay yan, ginagawa nyo SMNI. Pag may pagtitipon, sige, magtipon. Pero ang sabi ni Pangulong Duterte, hindi pa. Sa Tagalog, kalma. Ulitin natin yung part na yun, ha? The one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Darating yan. Darating yan. Hindi talaga. Pagdalang itong si... Alam mo, si Marcos, pasyad-pasyad na lang yan.
Wala nang Marcos. Marcos, ano? Mahal ko kayong lahat. Malinaw. So, yan po ang mensahe ng ating Pangulong Duterte. Hindi pa. Darating din yan. Okay? Darating din yan. Easy. Easy lang. Ika nga. Easy, easy. Kalma. So, ang importante, sabi nga ni Pangulong Sara Duterte, sumama sa pagtitipon. Di ba? Tayo, dito lang taga-announce. Hindi, taga-announce naman tayo. Hindi, kasi siyempre, sino mag-a-announce? So, di kami mga vlogger. Tapos kayo na lang pumunta. So, yun lang ho yun, ha? Yun ho ang mensahe ng ating Pangulong Duterte at Pangulong BP Sara Duterte.